Hello Kayanggaw! Welcome back sa Bangungot Diaries! Ako po si Miss Clark. Ako naman si Sir J. At kami po ang inyong narrator dito sa Bangungot Diaries. At bago po kami magsimula, shoutout po kay Brilliant Queen Royce. Ang sabi niya? Good day, Miss Clark and Sir J. Ask ko lang po, dahil medyo curious at confused daw siya. Ano ba daw sikreto natin dahil hindi tayo namamaos? May special ba daw tayong technique or tips para manatiling malinaw at malakas ang boses kahit matagal nang nagsasalita? Greetings daw from Talisay, Negros Occidental. Hello po dyan sa Talisay, Negros Occidental. And ang sagot po ay... Anong sagot? Ang sagot po niyan Kayanggaw, madalas sabi kasi nila mas nakakaano daw yung malamig na tubig daw eh. Mga Mas better daw? Sa mga sore throat. Sabi daw nila ha. Kaya tinatry namin. Kasi ako, umiinom lang ako na mainit na ginger tea. Tapos, sa labat natin. Tapos si Clarice, lagi yung Ako, sa hindi totoo nainom nga. niya na lagi lang iniinom niyan, malamig na kape. Ganun. Malamig na kape? Ganun, tsaka malamig na tubig. Walang siguro nasanay lang sa yung kumbaga yung boses kung laging na At saka palagi ako sumisigaw sa'yo eh. Ayun. Ayun, anyways, Kayanggaw, bago namin simulan ng kwento, please, wag niyo naman kalimutan mag-comment, mag-subscribe, and especially, i-like niyo tong video na to para umabot ito sa lahat ng ating mga Kayanggaw dahil nagbabalik na ang Bangungot. Yes. Kaya naman, enjoy! Papagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ganon din po sa inyo, Miss Clark at Sir J. Nais ko lang pong ibahagi ang kwentong nangyari sa akin noon. Halos isang dekada na rin ang nakakalipas. Magmula nung ito ay mangyari sa akin. Upang lubos na maunawaan ng lahat. Ako po si Lito. At ito ang aking kwento. Pre! Esol! Esol, nandiyan ka ba? Lumabas ka muna, pare. Importante to. Hoy, Eson! Tawag ka ng kaibigan mo, oh! Bumaba ka nga dyan! Importante daw to eh! Lito, ano ba nangyayari sa'yo? Para kang hinahabol ng 10 kabayo. Si Eson po, Chang. Importante lang po talaga to. Bakit pre? Ano nangyari sa'yo? Bakit hingal na hingal ka dyan? Saan ka galing? Eson, delikado kasi yung lagay ko ngayon eh. Kasi... Walastik ka pare. Para ka naman may tinatago. Tapos hindi mo masabi sa amin. Ano pa talaga nangyari? Ganito kasi. Naalala mo ba yung sinabi ko? Kung hindi kaya ng batas na bigyan ng hustisya yung kapatid ko, ako na yung gagawa. Ayun. Nabatay ko yung kumag na leader namin eh. Loko ka ba pare? Tinatako mo talaga yun? Alam ko kilala ka sa lugar natin na si Raulo ka pre. Pero hindi ko naman lubos na maisip na kaya mong gawin niyo sa tao. Abay, loko ka talaga. Paano ka na yan ngayon? Panigurado, hinahanap ka na ng iba pa niyang mga tauhan. Ganun na nga pare eh. Medyo kinakabahan nga ako dahil hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Kaya nga ako lumapit sa'yo para humingi ako ng tulong eh. Kinakabahan ka pa talaga matapos yung nagawa mo ah. Sigurado ako, pati ako mayayari din dahil sa ginawa mo eh. Ano ba yun? Ano yung pinag-uusapan nyo? Sinong nakapatay? Wala po, Nay. Usapang bakla lang po to. Naku na lang po. Ay nako, Eson! Siguraduhin mo lang yan, ha? Na hindi kalokohan yan. Usapang bakla nga po, Nay. Ano ka ba, Lito? Inaamol lang kasi yung boses mo. Narinig tayo, Nanay. Pasensya na talaga na nadamay pa kita, ha? Alam mo naman kasi kung gaano ako kagalit sa pinuno namin eh. Dahil doon sa ginawa niya sa kapatid ko, hindi ko talaga siya mapapatawad. Oo nga, alam ko naman yun. Di naman kita masisi. Dahil kung ganyan din mangyayari sa kapatid ko o kahit sa sino mang mahal ko sa buhay, talagang magdidilim yung paningin ko sa kanya. Basta ako, hindi talaga ako nagsisisi sa ginawa ko. Kung tutusin, gumaan pa nga yung pakiramdam ko sa ginawa ko sa kanya eh. Ang mahalaga, naipagiganti ko na yung kapatid ko. Anong plano mo ngayon yan, pare? Hindi ko nga alam, Eson eh. Siguro tumakas. Pero paano kaya, no? Wala naman akong kapera-pera dito. Ganito.
ganito yung gawin mo. Lumuwas ka na lang sa probinsya, di ba may tsuhin ka dun? Doon ka na muna magpalamig habang mainit ka pa dito. Naisip ko na rin yan. Pero problema ko kung paano ako makakaalis nang hindi nakikita ng mga tauhan ni Pinuno. Lintik yung galit sa akin ng mga yun eh. Tsaka isa pa, wala talaga akong pera. Akong bahala. Sumama ka sa akin, may alam akong daan para makapunta sa sakayan nang hindi nakikita. At sagot ko na rin yung problema mo sa bulsa. Habang naglalakad kaming dalawa ni Eson patungo sa sakayang paluwas sa liblib na bayan, bigla na lamang kaming namatyagan ng isa sa mga tauhan ni Pinuno. Agad kaming hinabol ng mga ito at pinaulanan kami ng bala. Mabuti na nga lang at may mga napagtataguan kami, kaya hindi rin kami natatamaan. Mabilis ang takbo namin nung araw na yon. Malapit na sana kami sa sakayan pero biglang tumama ang paa ni Eson sa nakausling bato. Kaya dali-dali ko siyang inalalayan pero hindi na niya mailakad ang isa niyang paa. Pre, kaya mo pa ba? Malapit na nila tayo maabuti. Kunti na lang nandun na tayo sa sakayan, tol. Masyado masakit, pare. Mauna ka na lang. Ako na lang bahala sa mga umahabol na yun. Sa'yo lang naman sila galit na galit eh. Hindi naman ako maano nito. Sigurado ka? Baka naman sa'yo nila ibuhos yung galit nila sa akin. Hindi ko alam yung sasabihin ko kila Tita Yoli kapag napahamak ka, ha? Huwag kang magalala. Kaya ko yung sarili ko. At saka, ikaw lang naman talaga yung pakay nila, di ba? Sige, Eson. Maraming salamat sa tulong mo, ha? Hayaan mo. Kapag lumamig ako sa lugar natin, magkikita ulit tayo. Babawi ako sa'yo. Oh, paano? Mauna na ako, ha? O sige, pare. Ingat ka. Agad ako nakarating sa himpilan at doon ay sumakay ako ng bus patungo sa liblib na bayan ng aking tiyuhin. Sa ilang oras lamang na biyahe ay narating ko na rin yon. Pagkababa ng bus ay agad ako sumakay nun sa tricycle para makarating sa barangay nila. Pero sa pagbaba ko ng tricycle, napansin ko ang babae na hinahabol ng isang lalaki. Tila ba agresibo niya itong hinahawakan sa buhok. Bigla kong naalala ang kapatid ko sa pangyayaring yon at nag-init ang ulo ko. Kaya naman dali-dali ako lumapit at sinita ko yung lalaki. Hoy! Ano yan? Ano ba? Sinasabing hindi ako yun eh. Bitawan mo nga yung buhok ko. Tumahimik ka, Asong ka! Alam ko ikaw yun! Nagmamahanga ka pa eh! Ito sa'yo! Aray, huwag mo sabing hilahin yung buhok ko eh. Hoy! Hoy! Bitawan mo nga yan! Hoy, ikaw! Ba't mo ba siya ginaganyan? Bakla ka ba? Halika dito, miss. Dito ka. Aray, ang sakit talaga ng anit ko. Sabi na nga hindi ako yun eh. Bintang ka ng bintang, wala ka namang pruweba. Alam kong ikaw yun! Magpapanggap ka pa eh! At saka ikaw lalaki! Sino ka ba? Miss, ayos ka lang ba? Hoy! Kinakausap kita! Sinabi na sino ka eh! Ayos lang naman ako. Maraming salamat ah. Hindi niyo talaga ako pinapansin! Sino ka nga sabi? Huwag ka nga mastang bayani dyan! Mabuti na magmukhang bayani. Kaysa naman nakatulad mo na gumagamit ng das sa isang babae. Hindi ka ba naiiantok-mul ka? Aba, sira ulo ka, tinawag mo akong tukmol! Baka itong kamo ko, lamunin mo! Patamain mo naman yung suntok mo, Tokmol. Suntok kinder yan eh. Ano kinder? Akala mo kung sino ka talaga maangas eh, no? Halatang tayo ka lang naman dito! Maangas talaga ako. At di porkit tayo ako, pwede mo na ako kaya-kayanin, no? Kahit magtawag ka pa ng mga kasama mo, sigurado wala kayong binatbat sa akin. Puro ka lang salita eh! Patunayan mo lang! Aray! Buwisit ka! Buwisit na! Sakit na na! Bakit mo ako sinutok? Sinabi mo, patunayan ko eh. O yan, pinatunayan ko. Hindi ka talaga yung naiupa ka! Halika dito! Halika dito! Kita mo, hindi ka naman tumatama sa akin eh. Kahit sino siguro iharap sa'yo, kaya iwasan yan. Lamba! Matatamaan din kita kumag ka! Sigurado may kalalagyan ka! Hoy! Ano yan? Ba't kayo nag-aaway dyan? Tio Ruben. Kayo po pala. Paano naman po kasi? Kararating ko palang nakasagupa na kagad ako ng tukmol dito. Later, sira ulo ka. Ikaw pala yan. Tapos naghahanap ka ba ng gulo dito? Ano naman ginagawa mo dito?
Pamangkin mo pala itong siraulong to, Chong? Oo eh. At saka, pagpasensya mo na itong pamangkin ko, ah. Aba, Chong, ba't ka humihingi ng pasensya dyan eh? Aray ko. Manahimik ka na nga lang. Mabuti pa, balik ka na nga sa bahay. Owen, pasensya ka na talaga, ha? Ayos lang po, Chong. Pakidisiplina na lang po yung siraulo mong pamangkin, ha? Gustuhin ko mang umangal ay hindi ko na magawa dahil hinila na ako ng tiyuhin ko. Hinayaan ko na lang din dahil nakita ko naman na umalis na ang babae at hindi na niya ito nahabol pa. Pero nagtataka pa rin ako kung ano nga ba ang dahilan kung bakit pinagbibintangan ng babaeng yon na aswang daw. Maganda kasi yung babae kaya mahirap isipin na isa itong aswang. Sumama na lang ako sa tiyuhin ko na umuwi nga ng bahay niya. At pagkarating doon, agad ko na rin sinulit ang pahinga. Hanggang sa nagtanong siya tungkol sa dahilan ko kaya ikinuwento ko naman sa kanya ang lahat. Na pinatay ang kapatid ko ng leader namin sa grupo dahil sa nobya niya ito at pinagbibintangan na nanlalalaki daw. Napakawalang puso naman nung taong yun. Ba't naman niya ginawa yun sa kapatid mo? Wala naman pala siya pruwebe. Napakabuting bata pa naman nun tapos pinatay lang. Parang dati lang binibigyan ko pa yun ng 5 piso nung nandito pa kayo eh. Tapos ngayon mababalita ko na lang na wala na pala siya. Kaya Lito, tama talaga yung ginawa mo eh. Maliman pero buhay ang kinuha niya. Buhay din yung kapalit nun. Kaya nga po Tiyo eh. Hindi ko rin naman po pinagsisihan yung nagawa ko. Talagang gumawa po talaga ako ng paraan para matapos po siya. Kawawa naman yung pamangkin ko. Pero ano pa ba magagawa natin? Wala na siya eh. Tanggapin na lang talaga natin. Siya, magkape ka na dyan sa lamesa, magtimpla ka ha? At ako'y maglilinis muna ng mga gamit ko sa panunugis na aswang. Anong aswang naman po, Tiyo? Kwento pang bata naman po yan eh. Naniniwala ka po sa ganun? Abay, loko ka. Totoo yung aswang, hindi mo lang alam, iyo. Kung sa bagay, laki syudad ka kasi kaya siguro hindi ka naniniwala sa mga kwento ko. Hayaan mo, sa susunod ikaw mismo yung makakakita nun. Ano po ba itsura ng aswang na yan kung totoo talaga, Tiyo? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Bakit naman parang interesado ka malaman? Nagtatanong lang naman ako, Tiyo. Nako, napakadelikado na aswang na yun, Lito. Anyong halimaw, may sariling buhay yung mga buhok. Tapos nangangain yun ng mga taong natatawa lang sa kwento tungkol sa kanila. Asos, si Tiyo, tinatakot mo pa talaga ako, no? Tatawa-tawa ka dyan. Sinasabi ko sa'yo, Lito, mag-ingat ka sa lugar na ito. Kasi yung aswang, minsan nagpapanggap yan na magandang babae at nakakaawang babae. Para lang mas lalo mo siyang hindi paghinalaan. Ganun po ba, Tiyo? Naku, mahilig pa naman ako sa magaganda. Loko kang bata ka. Baka kapag nakita mo yung tunay na itsura matakot ka sa ganon. Naku, makapagtimpla na nga lang ng kape. Kung ano na yung pinapasok mong kababalagan sa utak ko, Tiyo Ruben eh. Sinasabi ko lang naman yan para makapag-ingat ka eh. Sa puntong yun kahit hindi na ako naniniwala sa mga tinura ng Tiyo Ruben ko, napapaisip pa rin ako kung totoo nga ba talaga lahat ng yon at kung totoo nga ba ang aswang na tinutukoy niya. Sarado talaga ang isip ko pagdating sa mga ganong bagay. Marahil siguro para sa akin ay kakaiba yon. Hanggang sa isang araw, nakita ko na naman yung babaeng tinulungan ko nung nakaraan. Naglalakad siya mag-isa at tila masama ang tingin sa kanya ng mga taong nakakasalubong niya. Marahil siguro lahat ng tao dito, iniisip na siya ang aswang. Tugma rin kasi sa sinabi ng Tiyo Ruben ko, yung tungkol sa kayang gawin ng sinasabing aswang. Hoy, iho! Balak mo bang lapitan ng si Estela? Naku, umiwas ka sa kanya, ha? Hindi mo yan lubos na kilala. Pag nagpakita ka ng interes sa babae yan, ako, panigurado ikaw na ang sunod niyang biktima. Sige ka, ikaw na mapapahamak. Estela po ba yung pangalan niya? Maganda rin Huwag kang masyadong magpapalinlang sa nakikita mo. Hindi basta-basta mga aswang. Kaya nilang magpanggap ng maamo sa paningin mo, iho.
Yung anak ko ang lumpo eh. Muntik na niyang mabiktima. Mabuti na lang naagapan ko. Kung ganun po, maraming salamat po sa babalaan nyo. Hayaan nyo, mag-ingat po ako. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako madaling malinlang ng kahit na sino. Pero malakas pa rin ang kutob ko. Si Estela hindi naman isang aswang. Pero isang gabi, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, bigla akong nagising at napasilip sa bintana. Doon ay namataan ko ang isang figura ng isang babae na pinaghihinalaan nga nilang aswang. Kaya naglakas loob ako na sundan ito upang matukoy ko mismo sa sarili ko kung totoo ba ang mga haka-haka sa baryong yon tungkol sa babae. Oh, ito. Ano, saan ka pupunta? Lalabas ka? Parang nakita ko kasi si Estela sa labas ng bahay, Tiyo eh. Ano? Nakita mo si Estela? Ang dilim-dilim ah. At kung totoo ngang aswang siya, lubhang delikado yung gagawin mo, Leto. Kaya ko naman po yung sarili ko, Tiyo eh. Tsaka hindi naman po ako magpapakita. Susundan ko lang po siya. Ay. Mabuti pa, dalahin mo tong itim na buhangin tsaka itong punyal na gawa sa bato. Bilang protection mo sakali may mangyari sa'yo. Itong itim na buhangin, isaboy mo kay Estela para malaman mo kung aswang siya o hindi. Tapos itong punyal, yan yung sandata na makakapatay sa aswang. Ah, ganon? Ayos pala to eh. May armas ako. Baka sakaling gulatin ako na aswang eh. Salamat po, Tiyo ah. Kaagad ko namang dinala ang bigay ni Tio Ruben ng mga pangontra. Mabilis akong lumabas at sinundan ng figura ni Estela na naglalakad na palayo. Alam kong siya yon, kahit saglit ko lang siyang nakita. Pero habang sinusundan ko nga siya, biglang may humarang naman sa harapan ko. Oh, iyo. Ano ginagawa mo rito? Masyado nang malalim ang gabi ah. Sinusundan mo rin ba yung aswang? Si Estela yun ano? Marami nang nakakaalam dito na isa siyang aswang. Si Estela po ba talaga yon? Aba oo naman. Siya yun walang kaduda-duda. Kaya naman po, masyado kayong mapagbintang. Baka naman siguro kayo yung aswang. Kasi, ano bang ginagawa niyo dito hating gabi na? Sakto wala yung bukas na ang sinusundan ko na makita kita eh. Aba, bakit naman nabaling bigla sa akin ang hinala mo? Ako nga tong muntik na nga takihin ng aswang nung kamakailan lang. Kayo na rin po yung nagsabi na magaling magpanggap yung aswang sa baryong to. Bakit naman po ako magtitiwala sa inyo? Mali ko ba na baka mamaya kayo yung aswang dito eh. May ebidensya ka bang ako talaga ang aswang? Sige nga, patunayan mo. O sige, sabi mo eh. Pagkatapos kong sabihin ng mga katagang binitawan ko, agad ko rin kinuha sa aking bulsa ang maliit na bote na may itim na buhangin. Sinaboy ko ito sa ginang at tumama ito sa mukha niya. Pero natigilan ako nang makita kong walang nagbago sa wangis niya. Sa ilang saglit lang ay nagulat ako nang biglang may umatake sa likuran ko na agad ko namang naiwasan. Lapastangan ka! Ano ginagawa mo sa nanay ko? Halika dito! Saglit, tama ba yung narinig ko? Anak mo to aswang na to? Tama ang pagkakarinig mo! Ako ang anak niya! At hindi ako papayag na saktan mo ang nanay ko! Papatayin kita! Diyos ko, Rosa, anak! Bakit mo naman nilagtan ang pagkakakilanlan mo? Paano na yan? Paano na ang pagpapanggap mo na matagal kong inilihim sa lugar natin? Huwag kayong mag-alala, Nay! Walang makakalab nito! Dahil ngayong gabi, papatayin ko rin siya! Bitawan mo ako, aswang ka! Bitawan mo ako! Mamamatay ka! Ang lakas ng loob mo guluhin kami ng nanay ko! Ano to pumupulupot sa katawan ko? Hindi ako makagalaw! Buisit! Nabitawan ko yung punyal! Ano ka ngayon? Bukas na bukas din! Kakalat sa buong baryo natin na isa ka na rin sa mga naging biktima ko! Huwag kang magpatalo! Ito yung punyal! Saluhin mo! Nasa loob ko! Salamat! Ngayon, aswang, magtutuos tayo. Buhay yung buhok mo. Ibig sabihin, pwede ko itong patayin! Tigilan mo yan! Tigilan mo! Papatayin ko kayo dalawa! Manahimik ka, aswang ka! Ikaw dapat yung mamatay, salot! Kailangan mo makalapit sa kanya! Tapos saksakin mo siya! Pero paano? Hinaangat niya yung buhok niya eh! Hilahin mo! Hilahin mo yung buhok niya, Lito! Lumapit ka!
Pero mag-iingat ka! Aalalayo ako dito! Wag niyo pagtulungan ang anak ko! Tigilan niyo yan! Para makalapit nga sa aswang ay sinunod ko ang sinabi ni Tio Ruben. Hinila ko ang buhok na nakalingkis sa akin. Humahapdi rin noon ang kalamnan ko dahil nasusugatan ako sa buhok niya. At sa paghila ko sa buhok niya, talagang sinikap kong maisaksak sa tiyan niya ang punyal. Pilit niya akong nilalayo pero hindi na mapigilan ang paglapit ko at sinaksak ko na nga sa tiyan ng aswang. Talaga nagawa mo lumapit sa akin! Alam mo bang hindi ako naniniwala sa aswang? Kaso nga lang, kriminal ako sa lugar na pinanggalingan ko. At doon naman nakapatay ako ng tao. Ngayon naman isang aswang. At wala nang pagkatao na masisira pa dahil sa'yo. Dahil ngayon pa lang tinatapos ko na yung pagpapanggap mo! Rosa, anak! Ayop ka! Pinatay mo ang anak ko! Magbabayad ka! Doon nga ay tuluyan ang napuksa ang aswang na nagpapanggap na lumpo. Nakumpirma kasi na ang lumpo yon dahil nagbalik ang anyo nito sa pagiging tao nang siya ay mamatay na. Dahil din sa pangyayaring yon, nagbago ang tingin ng mga taga-baryo kay Estela. Kung dati iniiwasan nila ito, ngayon naman ay malaya na siyang nakikihalubilo sa kanila. Agad ding humingi ng tawad si Owen pati na rin ang ibang nang api kay Estela noon. At bumalik din sa dating sigla ang baryo na minsan ay nabalot ng takot dahil nga sa mapanganib na aswang. Kaya kung minsan ang panghuhusga sa isang tao nang walang matibay na basihan, nagiging sanhi rin upang magkaroon pa ng mas malalang kapahamakan. Kaya't wag po kayong basta-basta manghuhusga, lalo na kung wala namang matibay na pruweba. Hanggang dito ko na lamang po tatapusin ang kwento ko, Miss Clar. Muli ay ako po ito, si Lito, lubos na gumagalang. Kayanggaw, alam ko, sorry Kayanggaw, alam namin na sobrang bitin talaga ng kwento natin ngayon. And konting tiis na lang, Kayanggaw. Baka mga first week August, makakabalik din tayo sa dati. Kayanggaw Sa natin ano, yan. yung Patuloy lang sa konting ano na lang. mapapakinggan nyo habang naglalaba, tapos na kayo maglaba, hindi nyo napapansin. Kaya yun, Kayanggaw, alam ko sobrang bitin talaga. Pero marami pa kami inaayos and alam namin maayos din ang lahat. Anyways, Kayanggaw, yun nga, sabi ko, ano masasabi niyo sa kwento natin? Kung nabitin ba kayo, nag-enjoy ba kayo? Comment niyo lang down below and please, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dahil soon babalik din tayo sa dating Yes. upload na format natin. And ayun lang, Kayanggaw. Next time ulit, next week ulit. Bye!